Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Lakewood. Yung nakikita nyo sulat sa likod, sulat ng bata eh. So, this is JR De La Peña and you're watching Kuya JR TV. Kuya JR TV. Subscribe and click the notification bell for updates. So ayan, medyo matagal tayo bago nakapag-vlog uli kasi busy dito sa pasyente natin. May inaalagaan tayong pasyente dito. Dati ko na rin siya naging pasyente noong 2017. So may mga kasamahan ako nga pala dito, papakilala ko sa inyo. Yung sinoutout natin noong nakaraan. Si Ate Marisa. Ayan, hello. Hello! At taga saan ka, Ate Marisa nga pala? Bonifacio. Sa Bonifacio ka pala. Binabati ko nga pala yung asawa ko ngayon. Happy birthday! Wow! So, tuwing kailan ka nakakauwi ba sa inyo? Madalang. Once a week? Pwede. So, yung mga chikiting mo ba? May mga chikiting ka ba? Oo, meron. Dalawa na yung anak ko. Tapos yung apo ko, tatlo. Anong grade na sila? Or high school na? High school na yung bunso ko. Saan siya nag-aaral? San Jose. Sa San Jose, ano? May malapit na school doon yung L.O. Francisco ba yan? Lazaro? Ay, Lazaro Francisco ba yan? Dito. Hindi sila doon San Jose Norte. San Jose Norte, ano? Ay, oh, yung high school nga pala doon. So, gaano katagal ka na ba rito nagwo-work nga pala? 4 na taon. 4 na taon, ano? Pero nagkakita na ba tayo dati? Kasi 2017, 2018 ako nung naano dito, eh, no? Nung nag-relieve ako dito. Pero parang narinig ko na nga si Ate Marisa ngayon masarap po siya magluto nung ulam. Ano nga po pala yung specialty nyo? Wala. Hindi. Chamba-chamba lang. Joke-joke lang po yun. Kasi masarap yung luto niya. Chamba-chamba lang. Nagluluto siya nung mga yung ulam nga dito. Nandito kami nakatira sa mansion. Mansion talaga yun. Talagang rich. Ayan, si Beshi, si Dimple Ojeda. Yung Oveja pa. Yung binati natin doon sa nakaraan. Taga Aliaga ka ba, Beshi? May mga gusto ko ba diyang i-shoutout? Ayan o. Shoutout kay Beshi. Oo. Twendel. Oo. And sa my loves ko. Ay! Kay Kuya Nestor nga pala. Sana all may forever. Okay. Yung mga single kasi, no? Oo. Looking for bebe. Yes. Ay, Beshi? 5 years. Sabaw. Mas nauna ka pa kay Wendell or si Wendell yun Hindi, matagal siya. 4 years na pala. Magpa 5 years pa lang. Hello, baby! Ang cute-cute, si Magnus. Si Magnus, tama ba? Seiya. May Seiya yan, no? Hello! How are you today? I'm fine. Thank you. How old are you? You are already 2 years old. Yan. What the sounds of the frog? Oh, what is the sound of the frog now? What the sounds of the fish? Ay, very good. Say hi to all the viewers. Say hi. Hi. Welcome back, guys. Candy, hangang-hanga talaga ako sa'yo dahil tumagal ka dito kay boss, dito sa pasyente natin sa Lakewood. Ano nga ba maipapayo mo dun sa yung mga newbie or yung mga bago sa trabaho o yung mga hindi tumatagal sa trabaho? Yung palipat-lipat. Maipapayo ko lang, Beshi. Siguro, tsaga-tsaga muna sa una. Siyempre, ganun talaga. Sa una, mahirap. Pero later on, pagka nagamay mo na yung isang trabaho, parang laro na lang sa'yo.
Tapos at the same time, mamahalin mo din yung patient mo. Hindi lang dahil sa sumasahod ka or trabaho lang talaga yung gusto mo. Kailangan may puso. Ganon. Kaya hindi lang din sa liit o laki ng sahod, kundi sa yung contentment mo at saka yung ginagawa mo siya ng may puso, yun nga. Palakpakan tayo dyan. Uy, talaga. Marami rin ako natutunan talaga sa kanya. Tapos yung mag-open ka nga daw ng personal savings, yung ganon. Hindi, kasi based on my experience, kunwari dapat hindi lang puro, syempre na edad na rin tayo. Hindi rin puro gasta dito, gasta doon. Dapat meron kang savings na talagang hindi mo gagastusin na parang kahit anong mangyari, nakasave lang siya. Meron ka naman nakahiwalay na paggastos mo talaga na kahit ano di mangyari, yun lang ang pagkakasyahin mo hanggang sa dumating yung susunod na sweldo. So, ayun, Beshi. Kaya kung ako sa inyo, kung may opportunity kayo na patulad mo, nakita mo na dito, pagtsagaan mo na, mahirap kasi mag-abroad ngayon, Beshi. Lalo ngayon may... Dito, at least kilala mo na kami, nakikita mo na, gamay mo na rin yung trabaho. Pag lumipat ka na naman kasi ng ibang another trabaho, adjustment na naman. Another adjustment ka na naman. Tama ka dyan. Hindi mo rin alam, hindi mo rin kilala kung sino na may makasama mo. Baka later on, aalis ka na naman, maghahanap ka na naman. Naedad ka na rin, di ba? Kaya nakaipon na. Nakaipon na na 80. Puro pera. Kaya nga kanina, di ba, kinuha ko yung cheque. Ayaw tanggapin sa BDO kasi nga daw, hindi daw pala pwede yung, hindi ka na pala active dun sa yung payroll account na lalagyan mo. So, naipon mo pa yung 80. Meron na akong BDO. May BDO, may BPI, AUB, may Union Bank. Ngayon, tapos ngayon mag-o-open na naman ako Metro Bank. Kaya ayun, Beshi, kaya sana tumagal ka dito kasi, di ba? Hindi naman ganun kahirap. Ang saya dito. Dalawa tayo, tsaka ang saya naman. Hindi ba, guys? Ang saya, di ba? May talent. Daming food niya. Kaya ito, medyo nagkapisngi na. Ayan, nataba na po siya. Okay naman po ba siya? Okay naman po. Alam niyo guys, yun lang maipapayo ko sa inyo. Uy, thank you Candy Tsaka kundi rin dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng opportunity uli na makabalik dito. Ang ganda pa dito. Tingnan nyo guys yung view dito. Oh yes. May artificial lake dito, tapos mayroong golf course. Exclusive kasi to Exclusive village Yun lang, Beshi. Sana Salamat sa mga payo mo. Magagamit ko talaga yan. Matatandaan ko lahat ng mga tinuro mo. Kaya siya mga gusto po mag-sponsor. Kontakin niyo lang po si Beshi. Sa channel niya na to. Puro ma-improvise tayo. Lapit ng Christmas. Sino mga gusto magbigay dyan. Welcome dito sa vlog, si Miss K. Hello, Ma'am K. Hi! She works as a human resource officer sa NE. Yes. Wow! May mga gusto ka ba dyan i-share, ma'am, dun sa mga nag-a-apply? Or yung mga aplikante na para maging confident sila sa nila, pag-a-apply nila ng work? Tungkol naman sa mga pag-a-apply, kailangan kasi pinapractice din kasi yan. Kasi kaming mga HR, kapag ka nag-i-interview kami, masyadong mahalaga sa amin kung paano sumagot yung mga aplikante.
mahalaga sa amin yung pagiging accurate ng mga sagot nila. Tapos yung kapag sumagot sila, dapat direct to the point, hindi yung paligoy-ligoy. Tapos mahalaga sa amin na nakikitaan namin sila ng optimism or pagiging positive thinker. At mahalaga rin para sa amin yung nape-predict na namin dapat na magiging asset sila ng company or magtatagal sila sa company kasi sa totoo lang marami talagang nag-a-apply, napakadami niyan, pero ang pinakamahirap yung konti lang yung nagtatagal, yung paulit-ulit ka na lang nagte-train, paulit-ulit ka na lang na nag-i-interview. Tama yan, parang ako yan. Yun, so as applicant, kailangan ma-convince nyo po yung HR or yung interviewer na magtatagal talaga kayo sa company. At syempre, as an HR, kailangan ma-assess din namin yun. So, kailangan win-win situation. Ano, may mga gusto ko ba i-share dyan? Yung, di ba, marami nga nag-aawol. Ano ba yung mga maipapayo mo sa kanila para maiwasan nila yung or yung mga do's and don'ts, yung mga ganun? Do's and don'ts. Syempre, wag kayo mag-aawol kasi hindi talaga magandang ugali yon. Ipakita natin na professional tayo kapag ka meron tayong ayaw sa company o kapag ka meron tayong issues or problem, sabihin natin ng maayos sa mga superior natin at sabihin natin sa kanila na hindi na masaya yung kalooban natin kaya gusto na natin mag-resign. Wag lang yung basta aalis tayo ng walang paalam kasi tinanggap tayo ng maayos ng company. Tapos kailangan kung ayaw na natin, umalis din tayo ng maayos. Maganda yon. Follow ka sa rules na dapat 1 month before your dapat para makapahanap there's that sila. transition period pa. Ano naman yun? Para sa part naman ng kapalit mo, hindi naman siya mahirapan. Yes. Pandemic, tapos mga nasa malayo pa yung iba. Ngayon nagpaplanong umuwi, tapos baka hindi na bumalik, mga nag-aawol kasi. Kailangan mag-file ka dapat nung formal resignation no, para sa email ganun, email. naman yan kasi understood naman sa situation natin. Ang mahalaga lang is yung notification tsaka yung letter. Yun lang talaga. Pero yung yung endorsement dahil nga malayo, hindi talaga magagawa. At least lang pag tinatawag-tawagan ka, nasasagot mo yung tanong ng mga kapalit mo. Ganun yung professional. What do you like most about an employee ba? Yung na hinahangaan ko, yung magaling sa interpersonal skill. Kasi, lalo sa NE, dahil sa sales, tsaka sa food business kasi. Food industry. Sa interpersonal skill, yun yung hinahangaan ko sa mga kapwa ko ka-empleyado. Kasi, kapag yung kasama mo ay mayroong interpersonal skills, mataas yung percentage nito sa interpersonal, ay magiging masaya magtrabaho. Hindi yung masyadong hindi marunong makisama. Yung pakikitungo is masyadong napakamahalaga nun So, para sa akin po, interpersonal skills talaga is the number 1. Kasi doon mamumuo or doon mamumold yung samahan ninyo sa trabaho. Doon kayo magkakaroon may nabubuong friendship. Tapos, nagiging masaya kapag mahusay talagang makisama. Kasi it's not just about money. Kapag yung mga kasama mo sa trabaho, nakakasundo mo, mahusay makisama, kahit na gasino lang yung sahod mo, basta masaya ka, ay talagang makasatisfy ka kahit pa paano. So, thank you so much, Ma'am Kay. We are very honored na we had you in our vlog. So, may mga gusto ko ba dyang i-shoutout? Yung mga dun sa office kanina, dahil galing ako dun kanina ang dami dyan dun. Hi kay Ma'am G, ng aking HR officer na napakasipag at laging nagpapanik. Pero ayos lang yan, Ma'am Jean, kaya natin yan. Sa payroll department, kay Ma'am Vanessa, kay Ma'am Marge, sorry ko lang ko na-istorbo dahil puro ako tanong. Then sa accounting department ng Julia, thank you po sa mga pagsagot sa mga kinoconsult ko po. Kay Ma'am Celia, tapos kay Sir Christian, thank you so much po. Kay Ate Ara, ang aking pinsan na maganda, thank you ate. Then production department, kitchen department, at lahat ng department ng LE, thank you. Then thanks to family, pwedeng sa ating family. Hi sa
family ko dyan sa Caloocan City, Bagong Barrio, Mama, Papa, Kuya Ian, Popoy, Karir, at sa aking boyfriend na si Roland. Wow, thank you so much. Once again, palakpakan natin si Ma'am Kay Kilala. Yes! Thank you so much for watching. Once again, this is JR De La Peña and thank you for watching Kuya JR TV. Kuya JR TV. Subscribe and click the notification bell for updates.